local health. Itineklara ni Mayor Joy Belmonte ang dengue outbreak. Ipinahayag ng lokal na pamahalaan na mula Enero 2025 nasa 10 na ang namatay dahil sa dengue, kung saan 8 dito ay menor de edad. Narito si Kapitan Arminihildo P. Aviles, Barangay Basra, kung saan mayroong nadeklarang namatay sa kanilang nasasakupan. Narito tayo ngayon sa Barangay Basra, sa Quezon City, upang hingian ng impormasyon sa Kapitan Arminihildo P. Aviles tungkol sa dengue outbreak. Ano po ang unang hakbang ginawa niyo laban sa dengue? Siyempre, nag-conduct tayo ng mga meeting sa bawat area ng mga presidente, ng mga homeowners para abisuhan na sila dahil ang ating mahal na mayor nagpatawag ng meeting ng 142 na kapitan ng barangay ng Quezon City. Nag-declare ang ating mahal na mayor Joy Belmonte ng dengue outbreak sa buong Quezon City. So, ang ginawa natin, tinatawag natin ang bawat presidente ng asosasyon, ng bawat area ng Barangay Basra na para sila ay mag-conduct ng clean up at sabihan sa mga kanilang nasasakupan na mag-ingat at abisuhan ang mga kanilang mga nasasakupan na tayo'y may dengue. Kasi ngayon, nagkaroon tayo ng isang patay na bata sa Paranas Sea, kaya nagkaroon tayo ng conduct ng clean up, and then pagkatapos ng clean up, fumigation, spray ng buong Paranas. Nakita nyo, di ba? Nakita nyo kami doon. Tutulog kayo na nag-spray kami kasi alas 6 ng umaga. Okay? Sa tingin niyo po ba makakatulong po ito sa inyong nasasakupan? Mas makakatulong yan kung ang lahat ng mga nakatira sa bawat area, lalo yung mga samahan, na laging mag-clean up. Kasi kahit mag-spray tayo na mag-spray, kung walang kalinisan sa lugar, lalo na yung mga stagnan na tubig, magkakaroon pa rin ng kiti-kiti. Kaya kailangan, number 1, clean up at aware ang mga magulang tulad ninyong mga bata na dapat marunong hindi kayo maglinis ng inyong kapaligiran. Kasi mamamatay at mawawala ang dengue kung malinis ang area. Lahat po ba ay sumusunod sa mga pinapatupad laban sa dengue outbreak? Sumunod sila dahil lahat ng mga presidente ay yung ibang presidente na kumikilala sa barangay ay sumunod. Kaya nagkaroon ng outbreak, ng clean up ng buong Basra. Ano po ang mapapayo niyo po sa inyong mga nasasakupan? May papayo ko tungkol sa dengue. Pre, number 1, kalinisan. Number 2, kalinisan pa rin. Number 3, kalinisan pa rin. Maglinis kasi diyan mawawala ang dengue outbreak. Pag hindi tayo malinis sa komunidad natin, kahit isang truck na bombero na chemical ang i-spray natin sa area, kung patuloy pa rin na marumi ang area, magkakaroon ng dengue at yung mga tinatawag natin ng mga leptospirosis dyan sa mga kanal-kanal, lalo na sa kanal. Ang nabubuhay ang virus ng daga sa maruming kanal, dyan ang iihi ang daga. Kapag yan nagkaroon ng baha, ang kalaban naman natin dyan, leptospirosis. Pag nagulan, pag tagistagnan ang tubig, kahit sa tansan lang, nabubuhay dyan ang kiti-kiti. Alam niyo ba yung kiti-kiti? Tapos pag nagkaroon ng pakpak, nagiging lamok na may dengue virus, di ba? Matapang ang lamok ngayon kasi ang dami na hospital sa Quezon City, mahigit 2,000 ang na-hospital na may dengue. So, isa na tayo doon. Ngayon, may biktima ng dengue na naman sa Paranas B. Ingat kayo, lalo sa school. Kalinisan ng ating kapaligiran. Si Arden para sa local health.
Ibabala ang isang grupo ng mga consumer na hindi patapos ang kalbaryo ng mga mamimili dahil posible pang magtaasan ang presyo ng mga bilihin. Umarangkada sa 6.4% ang bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo o tinatawag na inflation. Base sa datos na inilabas noong Miyerkules ng Philippine Statistics Authority, PSA, iyon ang pinakamabilis na pag-akyat ng inflation rate sa loob ng halos 10 taon. Narito ang ilan sa ating mamamayan na hinilian ng mungkahi kung ano ang kanilang nararanasan na mataas na presyo ng bilihin. Ano po ang unang naramdaman niyo dahil sa pagtaas ng bilihin? Nakakasad sa atin sa pagtaas ng mga bilihin na dati pangako sa atin ng gobyerno ng unang ang pangako sa atin ay babaan ang mga pangunahing bilihin. Pero sad to say, until now, hindi naman bumaba, lalo pang tumaas. Nakakalungkot, isipin na dapat isaya sa programa ng gobyerno natin na pagtuunan ng pansin ang pagtaas ng presyo natin. Paano po ito nakaka-apekto sa pang-araw-araw? Malaki epekto ito sa pang-araw-araw natin papabuhay, lalo na yung mga tao hindi mababa ang kita, na isa po yung below minimum ang kanilang sweldo at marami silang anak na pinag-aaral at pinapakain. Ang laking problema ito para sa kanila sa gastusin sa pang-araw-araw ng pagkain, bills, mga bayarin sa kuryente at mga pangailangan sa bahay. Ano po ang ginagawa ng hakbang upang makatipid? Siyempre, mag-i-start tayo sa atin, sa bahay natin, magsisimula ang pagtitipid natin. Katulad ng pagmabawas natin ng mga dapat ng mga kuryente na hindi naman dapat ginagamit, hindi naman dapat masyadong lagi ginagamit. Pwede natin mabuti o pati nasaksakan para makales tayo sa mga bayarin natin ng mga bills, katulad ng mga pag-charge sa cellphone na hindi naman nakagamit, pero nakasasak. May mga points pa yun para magdagdag sa mga electricity bill natin. Tsaka sa paggamit ng mga tubig na hindi mga tumatapon na tubig na dapat iwasan natin, lalo sa inyong mga kabataan. Siyempre, ang pag-aaksaya ng tubig ay siyempre, di ba, napakahalaga naman sa atin ng tubig. Like, water is life, kaya dapat magtipid at magtipid tayo para makatulong man tayo sa ating pamilya sa babawasan ng kanilang mga problema. Ano po ang mensahe niyo para sa ating pamahalaan? Isang mensahe ko sa ating pamahalaan at isa rin po kami sa mga local employee po, katulad po namin, public servant po sa ating pamahalaan. Ang mensahe ko sa ating mga pamahalaan na sana pagtutunan ng pansin ang mga pangangailangan na atin sa ating lipunan, katulad natin mga maliliit na at mga mahihirap na pamilya, na sana malasan at bawasan at pagtaas ng bilihin at pagtaas ng mga kuryente para naman matutunan nila ng pansin ang mga at makatulong para po sa atin. Yun lang naman po ang aking suggestion para sa inyong mga katanungan, little kids. Ayan, mami pa. Ako si Shane Alexi R. Belavista para sa Ulat ng Ekonomiya. Ako si Arden Juanico Biason. Ako naman po si Jasper H. Pantide. Ako naman po si Bernadette Langalan Saludan. Ako naman po si Rylen May Loyola Casirayan. Ako naman po si Shane Alexi Rabanos Belavista. Kami ay Grade 5